dahil masama po ang loob nitong si Norman sa ex-jowa niya na si Maylene. Aba, paano ba naman kasi? Ito raw si Maylene, hindi man lang pinigilan si Norman na makipaghiwalay sa kanya. 4 na buwan na po silang mag-on. 'Di ba? Nung nakipaghiwalay, ni wala man lang, teka lang, pag-usapan na, walang ganun. Wala raw po eh. No, yun at sabi, kaya nakakasama naman ng loob, ano? Kaya ang reklamo niya, ito raw kasing si Maylene. Wala raw inatupag, kundi ang mag-overnight kakagawa ng research sa kanyang mga kaklase. Yan. Kapag ka raw tumatawag itong si Norman kay Maylene, deadma lang, hindi na pinapansin. Aba, nag-aaral naman pala. Pero sige, alamin pa rin natin. Baka naman na, alam nyo na, baka tinatapos lang din yung research o baka merong isa dyan na medyo masyadong clingy. Ayan. Kaya kumustahin na nga po natin sa oras na ito si Norman ng Bulacan, 24 years old. Magandang tanghali sa'yo, Norman. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Norman, 4 months na kayo nitong si Maylene, tama? Opo, 4 months. Yon, magkaklase ba kayo? Hindi po. Hindi. Okay, so sabi mo nga, sa research, may research na ginagawa itong si Maylene. Ano ba to, sa eskwelahan o merong research sa trabaho? Meron din nga pala sa trabaho, ano? Sa eskwelahan po. Ayun, okay, sa eskwelahan. Ilang taon na ba si Maylene? Nasa 23 din. 23. Yun, okay. So, nag-aaral naman pala itong si Maylene at merong ang research. Magkalayo ba kayo ng inuuwian? Baka masyado ka nagiging clingy, masyado kang gusto mo naka-report sa'yo ang bawat ginagawa ni Maylene. Hindi kaya ganoon, Norman? Hindi naman po. Bali, tumatawag lang naman po ako sa kanya pag masyado ng hate. Siyempre, pag bago na ako matulog, gano'n. Kaso, ayun nga, Kuya Poy, hindi siya sumasagot eh. Alam ko naman na nagre-research siya, pero tumatawag ako. Pag patulog na ako, siyempre, update. Saka alam ko may tiwala naman ako sa kanya kasi bago pa lang naman kami, ayoko siyang masakal. Oo. Pero ayun nga po, Kuya Poy, kahit anong tawag ko, wala talagang update. Kaya, ayun. Hindi ka naman pinigilan, kumbaga. Napagod lang din. Yun lang po yung masakit sa part ko. Nung nakipag-break ako, parang wala lang. Ayun nga. Pero yung pakikipag-break mo, Norman, naintindihan ko, no? So, yung pakikipag-break mo, umaasa ka na makukuha mo lang yung atensyon niya para pag-usapan sana. Ano bang problema natin? Pero hindi yun na nakuha mo. Talaga nung nakipag-break ka, okay, sige, break tayo. Di ba? Ganyan yun eh. Lalansiin mo pero ikaw yung natrap. Nag-backfire, kumbaga, yung pangyayari. Ayan, at syempre, sige, meron ka na bang paliwanag na natanggap mula kay Maylene sa nangyari? Ay, wala po eh. Wala. Hindi po talaga valid, kaya masama lang talaga yung loob. Hindi, what do you mean hindi valid? Effort ko pala. What do you mean hindi valid? Sabi mo, wala. May paliwanag na ba na sinabi sa'yo si Maylene? Ang sabi, busy lang po. Yun lang. Hindi ba sapat yun? Walang sorry, Hindi, ang gusto ko lang sana, Kuya Poy, siyempre, nag-effort naman ako sa kanya. Pero parang wala lang sa kanya. Wala man lang siyang sorry kasi wala siyang update or parang wala lang kasi ako sa kanya, Kuya Poy. Yun lang yung pinakasama ng loob. So, nag-break kayo nang hindi man lang kayo magkaharap na? Hindi kayo nakikita? Opo. Pero nakikita mo siya kung ano... Pero nakikita mo ba siya kapag nandun sila nung grupo niya sa research para sa school nila? Baka naman talaga medyo intense na at medyo kalaban na nila ang oras. Ikaw nagpapa-sweet-sweet pa dyan, ba't hindi ka nalang maging supportive na boyfriend or lumapit ka na lang kaya sa kanya instead of asking for updates kung ano nang ginagawa mo? Ikaw na pumunta, pwede ba akong dumaan lang, silipin lang kita, nakitang busy, o sige, alis na rin ako, dalang kita ng pagkain. Alam mo yung mga ganun? Opo, Kuya. Kasi syempre, pag weekdays, alam ko naman pong busy sila. Kaso minsan kahit Sabado, Linggo, wala na rin po kasi time. Kaya ayun lang yun yung hinahanap ko po sa kanya. Pero siyempre kasi nag-effort ako.
naghanap din ako ng effort pabalik. Okay. Ayan, pero nga kasi, eto ha, wag nating mamaliitin kapag ka sinabi ng ating mga partner na, ano tawag mo rito, kapag ka tayo ay busy, okay? Irerespeto natin yung boundaries natin. Yung busy pa ako Okay. at ikaw rin naman, alam mo naman na busy, wag mong ipilit yung gusto mo sa oras na gusto mo rin. 'Di ba minsan ganyan tayo eh. Oh, dahil gusto na natin, sagutin mo na yung tanong ko. O ngayon na, sandali lang, hati pa nga yung utak ko, nandito pa ako sa nagmamadali kami, may inaayos kami, hindi ko maibigay ang buo kong atensyon. Kaya tinatanong ko nga, baka rin nagkulang tayo doon sa parte na maging supportive naman tayo doon sa girlfriend natin o sa karelasyon natin. Sigurado kang di ka naman nagkulang. Kasi alam mo, yung iba sinasabi, hindi, humihingi lang naman ako ng update, Kuya Poy. Pero ang totoo niyan, gusto lahat ng ikinikilos ay, kumbaga, kakain na kami, gusto naka-update. 'Di ba? Kakain na kami, matutulog na kami. Naka-update. Eto na, nagre-research pa kami, nandito na kami sa page nahihirapan ba alam mo yung may mga may mga added questions, ang dami na nga nila mga sinasagot sa isipan nila. Baka rin sumusobra tayo. Hindi ka ba ganong klase or pwede mo namang aminin, 'di ba? Kaya nga tinawag natin tong astig confession. Okay. Sa side ko naman, Kuya Poy, hindi naman. Hindi ko siya sinakal. Ang ginagawa ko lang na pagtawag, bago ako matulog, para lang alam niya na natutulog na ako. Pero ayun nga, wala. Wala talaga siyang update kasi. Wala talaga. Ayan, pero nag-iiwan ka ng mga messages na bahala siya kung kailan niya sagutin? Opo, sinasabi ko na okay lang. Basta wag masyadong magpapakapagod. Kaso, ayun. Oo, nakakasagot naman siya. Walang sorry, Kuya Poy, kasi. Opo, pero yun lang. Nung una di ko pinapansin kasi nga wala mo lang. Sorry, di na kita na chat or nasagot. Wala. Parang normal lang sa kanyang conversation. At syempre, kailangan din, bago mo ba niligawan itong si Mylene, may parte yan ng personality niya o nung karakter niya na hindi talaga siya less talk, less mistake. May mga ganyan na karelasyon. Okay. Ha? Yung relationship naman namin, nag-start sa matured relationship na parang, kung kailan lang gusto mag-update, okay naman. Kaso yun nga, pumasok yung time na lagi na siyang Ano no? Okay. Ayun. Nung mga 3 months na, Kuya Poy, dun po nagsimula yung, parang halos wala na siyang time. Pero naiintindihan ko naman, kaso nga lang, Kuya Poy, wala kasing feedback. So, di ko alam kung paano ko iintindihin. Kaya, oo, ikaw naman kasi, Norman, sa pagtatampo mo, naghamon ka ng, naghamon ka ng breakup. Edi yan. Edi break. Di ba, wala akong oras na magpaliwanag pa sa ngayon. Di ba, ito munang pag-aaral ko. Sana kasi you took that into consideration. Pero ito, merong magbibigay ng kanyang astig comment o astig advice na mula sa Quezon City, si Lani. Ayan, na 26 years old. Ano kaya masasabi ni Lani dito sa sinasabi mo, Norman, na naging problema ninyo ni Mylene? Lani, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. May ihihina pa ba yung boses mo? Hinaan mo nga. Lani, magsalita ka ng normal. Yeah, sorry po. Sinisipon. Sinisipon. Sige. Ano bang masasabi mo? Anong astig advice mo para dito kay Norman and kay Mylene? Siguro po ma-advise ko lang is dapat nung una pa lang mas pinag-usapan nila. And ayun nga, sinasabanggit na nag-aaral din yung si ate girl. Siguro mas dapat intindihin niya kasi parang mag-i-start pa lang din siya na lang career niya. Parang doon niya i-binibuild yung career niya. So, dapat mas naging supportive sana siya. And also, ayun nga po, dapat hindi din siya nagbibitaw ng mga salita katulad nung nakipaghiwalay si kuya sa kanya. Kasi hindi niya pala minimin. So, ayan tuloy. Baka pwede rin kasing pagod na din si ate girl. Kailangan niyang mag-aral, tapos mag-explain pa siya sa boyfriend niya. So, ayun po. Ayun. Kaya sabi nga, be careful what you wish for. Baka nga talagang
nakikipag-break na nga ako para makuha attention. Ayan ngayon. Break talaga nangyari. Iyon ang tunog ng nag-backfire. Ano? Maraming salamat sa iyo, ha, Lani, sa iyong astig advice na yan para kay Norman. Norman, narinig mo yon? Norman? Opo, Kuya Paul. Oo. Narinig Diba? ko naman. Oo, ganyan lang naman. Hindi natin sinasabi, of course, na maling-mali si Norman doon sa ginawa niya. Pinressure mo kasi. Alam mo naman na may research sila sa school, di ba? Baka may defense pa yan. Ano? Thesis ba yung ginagawa nila? Opo. Oh, yun. So, medyo talagang kailangan tutukan yan, ano? But of course, hindi naman po natin inaalis din. Oh, napakaganda rin itong sinabi sa atin ni Gail Enriquez, ano, na wala naman talagang taong sobrang busy o walang sobrang busy sa taong nagmamahal. Yan. Doon ka naman medyo makakabawi, Norman. Ayan. At para nga, di ba, walang napaka-busy, kaya thank you kaya Gail Enriquez dyan sa astig comment na yan, ano? Dahil, alam nyo, kapag pumasok po talaga tayo sa isang relationship, kahit na napaka-busy natin, at binigyan naman natin ng, well, of course, sabi ko nga kanina, wag naman yung ora-orada, kumbaga, huy, nagtatampo ko sa'yo sa kalagitnaan ng meeting, o kaya sa kalagitnaan ng research nung jowa mo, usap tayo. Hindi pwedeng mamaya na kasi ngayon ko na-feel. Medyo teka lang. That's immature yung pag-handle ninyo sa ganun, ano? Yung sisingit ka sa kalagitnaan ng gulo, o manggugulo ka palalo, 'di ba? Wag ganun ang pagtrato natin. If malalaman mo na talagang mature na ang relationship ninyo kapag ka, teka lang, sige, kung may issue tayong dapat pag-usapan, tapusin ko lang tong ginagawa ko sa trabaho, tapusin ko lang saglit tong ginagawa ko sa school. Okay, sige, pag-usapan natin yan mamaya. Okay? Ayan, matuto rin tayo maghintay. Hindi yung ora-orada, hindi kailangan na talaga to kasi umiiyak na ako, sayang yung luha ko. Yan, yung iba ganyan eh. OA ang tawag natin sa ganyan. Okay, baka kasi nape-pressure na rin natin. Imbes na nagpapasweet tayo, ay nakakainis na yung dating natin sa karelasyon natin. Okay, Norman? O katulad yan, yung nangyari sa'yo. 'Di ba? May pahamon-hamon ka. Oh, pinatulang ka naman ng breakup, 'di ba? Pero ito naman, ako yung naniniwala, Norman, ano, na baka nga na pressure lang din itong si Maylene, baka na overwhelmed. Ayan, na overwhelmed siya sa information na kailangan niyang i-produce para sa pag-aaral niya, at doon din sa siguro naramdaman niya yung pressure na teka lang, napapagod na ako, kailangan may report na nga akong ginagawa para sa school. May report pa akong gagawin para sa jowa ko. Ipaliwanag mo sa kanya, hindi naman report ang hinihingi ko sa'yo. Update lang, kumusta ka na? Nakapagpahinga ka ba? Yung mga ganyan lang, short messages. Nilinaw mo sana sa kanya yan, Norman, na enough na yun para sa'yo para maramdaman mo na nandyan lang rin siya. At maramdaman din ng isang concerned na tao na siya ay pinakikinggan din ng taong pinatutungkulan niya ng kanyang concern, ng kanyang pag-aalala. 'Di ba? O sige, bibigyan ka namin ng pagkakataon na makapagmensahe kay Maylene, Norman. At sige, malay naman natin, napagod lang talaga. Ay, nakikinig siguro si Maylene ngayon. Eto na, manawagan ka para sa kanya. Go ahead, Norman. Hi, thank you, Kuya Paul. Hi, Maylene. Kung sakaling marinig mo to, ayun lang. Gusto ko lang naman marinig yung side mo, explanation, kung bakit naging busy ka. Ako ba yung dahilan or may ibang dahilan? Yun lang naman yung gusto ko. Konting closure lang para mamalang kasi talaga yung bad ko. Pero thank you kahit sa saglit na panahon. Masaya tayo. Pero ayun lang, Kuya Paul. Gusto ko lang ng closure. Ay, closure na? Ayaw mo na rin bumalik? Ha? Parang ganun ako. Ayaw mo na rin. So, pwede nga. O na nagpaalam at malay mo naman kasi baka pagkatapos ng research, kayong dalawa na, research nyo na para naman sa love life ninyo. Hindi kaya ganon? Hindi mo na mahihintay talaga yon, Norman? Ay, depende po sa magiging explanation. Kasi wala talaga Hindi ko alam kung ano yung reason. Okay. Sige. Maintindihin naman akong tao, Kuya. Okay.
Sige, mas maganda siguro nga kapag medyo mas na-clear na yung air ano at yung mga ginagawa nitong si Mylene, ha, na makapag-usap kayo. Opo. Ha? Maraming salamat sa iyo, Norman, and good luck. Kung talagang breakup na rin ang pupuntahan niyan, wala naman tayong magagawa na, 'di ba? At least natanggap natin na maayos na ilabas natin yung gusto rin nating sabihin. Pero sana everybody deserves an explanation, lalo na sa pagtatapos nga ng mga relasyon.